Nasa Gen Z na kasi si Jen Torre. Yan, mixed opinion, di ba? Ito yung sunod mga kababayan. Ano nga ba yung sunod, Ken? Nako, ito yung sunod na pag-uusapan natin ay kakaiba ito. 20 na pangalan na member ng Alpha Group. Nako, sino ba tong Alpha Group na to? Ito, 20 names Alpha Groups, no, inalam na ng DOJ. Kasali nga ba si Gretchen Barreto dito? Nako. Isa nga ba si Gretchen Barreto sa Alpha Groups na hawak ngayon na pangalan or inalam ng DOJ? Nako po, mga kababayan. Hala, Diyos mio, Marimar. Nasa 20 pangalan, party umano ng Alpha Group. Bini-verify na. Pakinggan ninyo mga kababayan, may ads lang, wait lang. Nako, kasali kaya si... Noong pong nakaraang linggo, sinabi ninyo na itinuturing ng suspect, sina Atong Ang negosyanteng si Atong Ang Sir Bel at Villanueva, si Gretchen Barreto, matapos nga po idawit ni alias Totoy sa pagkawala ng mga sabongero. Mayroon na hubang matibay na kasong maaaring isampa sa kanila at bakit sila itinuring na suspect ngayon? Hinahanda pa yan. Hinahanda pa ang yung mga kasong dapat i-file at ina-evaluate pa namin lahat ng statements na hawak namin at lahat ng ebidensya. Kaya we have to wait for the process to unravel. Hindi naman to instant eh. Lahat ito talaga dapat pag-aralan. Suspect po, pero masasabi na rin po ba na itinuturing na mastermind po? Katulad ng I cannot reach any conclusions right now. Pero siyempre, the witness is the best person to say that. We cannot put words into the mouth of the witness. Pero basta pinakikinggan namin at ina-evaluate namin lahat na sinabi ng witness at sinasabi pa. At meron din kami hawak na written statement na that serves as a guide para sa aming pagtingin sa kasong ito. Sinabi rin po ni alias Totoy na may iba pang miyembro ng Alpha na siyang nagdesisyon umano na patayin ang mga sabongero. May mga hawak na rin ho ba kayong pangalan ng iba pang personalidad bukod kina Atong Ang at Gretchen Barreto? Meron kami list of 20 names na in-evaluate ngayon. Alam mo, everything is up to ano pa eh. Lahat yan kailangan evaluate na maayos. Pero we will seek it out kasi marami naman lumalapit na upang magpaliwanag. So aalamin natin. Yung 20 names po na sinasabi natin, ito po ba yung sinasabing Alpha Group? Yes, ito yung Alpha Group na ating pinag-download ngayon. Kung sino-sino ito at kung ano ang kanilang partisipasyon. Nako. Kasi kinakailangan yan lahat ma-validate natin at we have to be careful with the evidence that we're handling. So kasali nga ba Pero so far, sa Gretchen nakikita niyo dyan? po doon sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention niyo po na isinuturing ng suspect sina Atong Ang at si Gretchen na part of the Alpha Group. Sila pa lang Ayun, Ma'am Jazz, maraming salamat Ma'am Jazz sa yung super sticker. 1,000 yen. Thank you so much po. So sabi nga dito ni Cheryl Cosim na si Gretchen Barreto at si Atong Ang is part of Alpha Group. So part nga ba si Gretchen Barreto dito sa Alpha Group na 20 na pangalan na ibini-verify na nga ng DOJ ngayon? So ito, pakinggan so far, sa nakikita niyo po doon sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention niyo po na isinuturing ng suspect sina Atong Ang at si Gretchen na part of the Alpha Group. Sila pa lang so far na dalawa ang nakikita niyong masasabing kinukonsider na suspect. Hindi pa masabi kasi we have to evaluate, sabi ko nga. We have to evaluate everything including the statements made by alias Totoy. Kasi ang trabaho namin dahil agad dito, iharap lang sa ating korte ang katotohanan. Nothing more, nothing less. That's why we have to evaluate everything. Ayun na nga, mga kababayan. 'Di ba? So, kasali nga ba si ano doon? Oo, ito na. Ito, meron pang sunod, mga kababayan. May ads lang, pakinggan nyo. Ma'am Jazz, maraming salamat po sa yung 300 yen super sticker. Thank you so much po. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Isiniwalat ni missing Sabongeros whistleblower Don Patidongan o alias Totoy na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay.
Nakatutok si Ian Cruz. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya mula nang maglabas siya tungkol sa kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sa Bungero. Noong 1 linggo lang, nakatanggap daw siya ng bulaklak ng patay na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng social media. Marami. Sa totoo lang, mayroon sa pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Nako. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Huwag ako. Sino ba yung Ipinakita sa panot? akin ni Patidongan ang kanyang tattoo na San Miguel Arcangel sa may likod malapit sa batok. Oo. May 2 puro silang may magkakaparehong tattoo. Tanda daw ng kanilang malalim na samahan ng mga may kinalaman sa missing sa Bungeros. Pero ang iba raw sa mga miyembro, pinabago na ang tattoo. Yung tato Naku. dito, yung sa amin, alam na ng yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tato lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tato sa likod. Yung tato Hala! na dito sa likod, ngayon pinatakma na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tato yan, Hala! hindi nyo mabago yan. Nagpapasalamat Nako! daw siya sa PNP, lalo na sa liderato nito at buurap. Kita nyo, may kaibigan daw siyang pulis. Oh, nagpapalit na daw ng tato. Ayan, sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat talaga ng sangkot dyan na binubulgar ni alias Totoy, magkakandara pa, magkakandalat-chiletsi na yan. Magsitakbuhan na yan. Takot na yan eh. Yung iba nga yan, magpaparitoke na yan. Lilipad na ng Thailand yan. Kaya ngayon, yung mga sangkot dyan sa missing sa Bungero, habang maaga pat hindi pa kayo na-verify, magsilayas na kayo, magkubkob na kayo ng lupa, magtago na kayo, gayahin nyo si Kibuloy ba? Pero kailangan, wala kayong heartbeat pag nasa ilalim na kayo ng lupa. Kasi pag may heartbeat kayo, marinig kayo ni General Torre, plansya, ang pambura ng tato. Ang problema lang, Sir Joselito, kahit lagyan niya ng plansya dyan, yung tato niya, ibig sabihin, pag ipakita yun ni Patidungan, ito yung mukha, ito yung tato niya, malalaman pa rin na may tato siya kasi bakit niya pasuin ng plansya yung batok niya? Sige nga, anong rason? Kung lahat ng kamiyembro nila may mga tato, tapos may mga paso sa batok, hindi mo na may tanggi, bakit halos lahat ng miyembro, puro paso sa batok? Ano yan? Hindi nyo na maluko yung tao. Bakit? Kasi kung papasuin ninyo yung mga batok ninyo ng plansya para mabura, wala kayong pinagkaiba kay Sara. Kasi halos lahat ng mga staff niya sa DepEd nung tinanong, lahat nagkakasakit. Yung staff niya sa DepEd at saka sa Office of the Vice President, yung inimbestigahan sa Congress, lahat sila na-hospital. Okay lang kung yung isa nahimatay, ay bakit halos lahat ng in-interview nahihimatay? Bulok na yan, hindi na mapapaniwalaan ng tao yan. Pag nahuli kayo, susunogin yung plansya, tapos lahat ng miyembro na sinabi ni Patidungan, lahat kayo pasok ng plansya sa batok? Hindi ganon. Sasabihin ng tao, imposible naman, yung paso dito, batok pa talaga mismo. Okay lang kung ang paso dito sa likod, sa hita. Paano kung puro naman sa batok lahat sunog? Di wala kayong pinagkaiba dun sa mga staff ni Sara na in-interview sa Congress, lahat nagkakasakit, sinugod sa ospital. Kung ganun lang din naman pala, magkakasakit yung mga staff, ba't tumanggap kayo ng staff na masakitin? Di ba, pag nag-apply kayo ng trabaho, work immediately? Are you, physically, tawag doon? Physically fit? Tapos, pag in-interview, nagkasakit? Paano ka nagtatrabaho dyan? At paano ang gobyerno tumanggap ng mga trabahante na pag ini-interview nakakasakit? So, hindi na bago sa isipan ng tao yan. Imposible naman na yung ituturo ni Patidungan na may mga tato sa batok. Lahat may paa, may paso dito sa batok. Nakakapagtaka naman kung 20 katao ituro niya kamember niyan, lahat may paso. Hindi na talaga nila maitanggi yun. Bakit naman halos lahat kayo may paso sa batok? Bakit halos lahat kayo may tato sa batok? Ganun yun. Di ba? Hindi na tanga ang investigador ngayon. Tsaka kahit sabihin mo na yung tato mo na bura sa batok,
Eh kung ang mukha mo naman at yung identity mo na-verify, wala kang takas. Yeah? Kasi yun yung binitawan ni ni Patidungan. Kaya sabi ko sa inyo, tinik si Patidungan. Parang si Trillanes lang pala to si Patidungan. Tinik sa mga Duterte. Ngayon naman si Patidungan, tinik kay Atong Ang. So yun lang mga kababayan. Huwag na tayong masyadong magpahaba ng live. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Magandang gabi. Magkita-kits po tayo bukas. Pasensya po kayo sa 5,000 nanonood sa atin. Nandiyan ako po. Alas 10:03 na po ng gabi. Matulog na po tayo, mga kababayan. At sa mga kababayan ko dyan